Sa ongoing investigation, kung sino po ba yung mastermind dito at i-clear lang po natin sir dito. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Kinasuhan nga ang ilang mga pulis na ginawa umano ang kanilang trabaho sa pagresponde sa nangyaring barilan sa away pamilya sa Dato Odensinsuat, Maguindanao. At ang tinatarget umano dito mga kababayan ay itong si Mayor Lister Sinsuat. At namatay pa nga ang isang pulis na kanyang security aide. Bakit nga ba kinasuhan umano itong mga pulis? Dahil ayon kay Mayor Lister Sinsuat ay kitang-kita umano sa kopya ng CCTV na pinatakas itong isang suspek sa pamamaril sa kanya. At makita naman talaga natin habang nakaupo nga ang itong isang person of interest or suspect mga kababayan ay hindi nga nakapusas ito. Unlike sa ibang mga kasama niya na nahuli, nakapusas at ang kamay nasa likod pa nga, mga kababayan po natin. So hindi talaga maiiwasan ang mga ganitong pangyayari na may mga lapses ang ating kapulisan. Kaya ngayon iniimbestigahan pa ng pamunuan ng Philippine National Police kung totoo nga bang pinatakas o binigyan pabor itong isang suspect ng ilang mga pulis. Tayo doon sir, yung initial na naunang apat na nahuli po on site ay nakasuhan na po yon ng murder at violation po ng 10591 o illegal possession of firearms. And doon sa sumunod po na operation kung saan may nahuli pa po tayong anim, may kinasuhan na rin po sila ng murder po. Apat na lalaking sakay ng puting Fortuner na ito ang inaresto ng mga pulis. Sila ang itinuturo sa larin sa pamamaril kay Mayor Lester Sinsuat ng Dato Odensinsuat, Maguindanao noong January 2. Sa naturang pamamaril, napatay ang police security aide nito. Ang insidente ay nangyari habang isinasagawa ang dialogo kaugnay sa away ng dalawang pamilya o rido sa lugar. Sa ngayon sa ongoing investigation, kung sino po ba yung mastermind dito at i-clear lang po natin sir dito, hindi po ito pananambang. Ang nangyari po while ongoing yung pakipag-uusap po ng dalawang partido to resolve po yung kanilang mga family issues po ay nagkaroon na po ng bigla ng barilan. So ito nga po ay nagresulto sa pagkakapatay nga po ng isang pulis po natin. Subalit, isa sa mga salarin sa krimen ang nakatakas at hindi nakasama sa mga hinuli ng mga otoridad. Kita naman natin kasi mga kababayan po, balikan po natin. Ayan 'di ba? Nakaupo lang po siya na walang pusas o wala man lang nakatali sa kanyang kamay. Samantala yung ibang kasamahan niya, kitang-kita naman po mga kababayan po natin na nakatali na nga ang kanilang mga kamay. So dito pa lang nakikita po natin na posibleng may lapses o malay natin, 'di ba? Hindi naman natin sinasabi ito ay totoo, analysis po natin, posibleng kakilala nga ito ng ilang pulis na nagresponde. Kasi itong mga pulis na nagresponde, syempre taga dyan lang din yan. Taga Mindanao lang din yan sa lugar na yan. Itong Dato Odensinsuat, ang mga pulis na nagresponde. So, posibleng kakilala kaya nabigyan ng special treatment. Yan po yung ating analysis. Posibleng totoo at posibleng hindi nga mga kababayan natin. Patakas. Talaga doon na sinadya yung pagpapatakas dahil may isang certain na tao basta kung makita niyo yung CCTV. Itinanggi naman ng PNP na mayroong special treatment kaya't hinayaan itong makalayo. So hindi po ito binigyan ng special treatment but ang nakikita natin was there any lapses on the part ng mga PNP personnel na kumispondi doon sa area that led to the escape nga po nitong isang sinasabing isang personalities po. So nakita po kasi siya mismo doon sa mga CCTV na nakuha ng CIDG na dapat nakasama siya doon sa investigation at doon sa mga taong na-aresto. How come he was able to elude at nakaalis po doon sa lugar? Mga kababayan po natin ang sinasabi ni Police Colonel Jen Pajardo na walang special treatment. Nako po, hindi naman siya yung taong nagresponde doon, yung may hawak nga nung una nitong sinasabing suspect, itong nakapula mga kababayan po natin. Siyempre kung ang pulis na yan, kung nagbigay man sila ng special treatment sa lalaki yan, ay hindi rin aamin. Pero ganun pa man mga kababayan po natin, itong allegation ng ni Mayor Sinsuat ng siya nga yung tinatarget dito mga kababayan po natin ay hindi mo rin masisi kasi nagbase siya doon sa nakita niya sa CCTV na kapag titingnan po natin hindi nakapusas, hindi nakatali o mga kamay, which is ito ay hindi basta-basta sila yung suspect sa pamamaril nitong mayor.
at namatay pa nga ang isang pulis na kasama sa kanyang security aid. So mga kababayan po natin, posible na totoo ang sinasabi ni Mayor Suensat doon sa sinasabi niyang special treatment o posibleng hinayaang makatakas itong isang pulis. Kaya naman ang PNP, sinampahan na ng kaso ang ilang pulis na kasama sa mga rumisponde. Nung nangyari po itong insidente at nakarating po sa kaalaman po ng ating Chief PNP na allegedly mayroon tong nakatakas po na isa sa responsable po dun sa nangyaring barilan, ay pinaimbestigahan po ito sa CIDG para po maalis po yung hinala na magkakaroon po ng whitewash po dito sa kaso po na ito. Kaya So tama lang po yan mga kababayan po natin. Kapag may mga ganitong insidente, ay gumawa na rin agad ng aksyon itong ating pamunuan ng Philippine National Police. So ito yung nakikita ko na medyo gumaganda ang kanilang response. Kasi kahit kabaro nila, pag may nakita silang mga lapses sa nangyaring operasyon, ay agad nila ginagawa ng aksyon. So kasuhan, kasi kung totoong wala naman silang kasalanan, maabsuelto naman sila. At least kung maabsuelto sila, talagang napatunayan nila sa kanilang sarili na tunay silang nagsiservisyo at totoo ang kanilang ginawang trabaho. Walang halong pagpapabor sa ilang mga kriminal na kanilang hinuhuli. So abangan po natin ang kasong ito, mga kababayan po natin, kasi medyo malaking kaso ito. Kasi away pamilya, pero ang claim ni Mayor Lester Sinswat ay may third party na gusto silang paawayin. So ganito naman talaga ang nangyayari dyan sa Mindanao, na sila-sila lang din yung nagkakagulo dahil sa pag-aagawan ng posisyon dyan kung sino nga ba ang hawak sa isang lugar. So yan muna yung ating update. Ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa issue nito? Maraming salamat.